Mami, okay sama na kay Mami. Kiss, kiss. Medyo, Mami. Sabi nga ni nanay guys, malamig daw doon sa loob ng kwarto na kahit na hindi kami nag-aircon, sobrang lamig talaga. Kahit ako talagang giniginaw sa lamig dahil nga umulan kagabi. At alam nyo ba guys, sobrang lakas. Samahan nyo muna ako, silipin natin ito, yung ating na semento dito. Tingnan nyo nga, napakagandang tignan na guys. Oh, pero magtaka ka, bakit puti, di ba? Siguro yan yung ini-spray nila kahapon, hindi ko na nga naitanong. Ninamay na nga nila ito yung pag-i-spray dito sa aming gate. At tingnan nyo guys, open pa rin dyan. Sana, hinihiling ko na sana matakpan yan yung ating mga kanal. Pero sabi, i-finishing pa rin daw yan nila guys bago sila umalis. Marami po kasi silang mga inuunang tapusin. Parang ayan guys, siguro pagka natapos yan yung kanilang mga project, halos sabay-sabay. Kasi sabay-sabay din nilang ginagawa. At ito nga guys, umakyat ako dito sa taas. Pag akyat ko, ito gising na pala ito yung ating little boy. At ang aking cellphone, ihawak-hawak na naman niya guys na naka-charge yan doon sa loob ng kwarto. Alam na alam talaga niya kung saan niya kukunin. At yan nga guys, kahit na nakalock ang kwarto, pilit niyang inaabot ang susi. Dito na nga pala yan siya nanunood sa sala namin at yan nilalabas na nga lang namin yung foam kagawa ng ang aming TV sa kwarto. Nasira na, kaba-brown out siguro. Talagang nakakasira ng appliances. At ito nga si nanay, nag-almusal na guys, kitang-kita ko. Hindi kasi yan siya kumakain ng kanin sa morning, more on ayan lang, tinapay lang yan siya at kape, sapat na yan kay nanay. Pero ako guys, kumakain talaga ako ng kanin, gawa ng pagdating sa opisina mamaya konti, ginugutom ako. Pero iba talaga pagkakanin yung kinain mo, talagang matagal bago ka gutumin. At ito nga, paupo-upo pa nga dyan si nanay, tamang kwento-kwento lang guys, habang nagluluto pala yan siya dito sa labas. Yan yung nabili kong isda dyan lang sa may labasan na naglalako. At ito nga, si nanay guys, alam nyo ba, habang nagkakape, yung kape niya pala nandito sa labas at siya doon sa loob. Doon sa loob, nakaupo. At yung kape niya nag-aantay kasama ang mga isda niya. Ganun talaga, ano, kung po pwedeng pagsabay-sabayin yung trabaho sa bahay para lang maagang makatapos gagawin. At ito nga pala yung itsura guys, tignan nyo sa labas ng aming bahay, marami na rin dumadaan, mga estudyante, dyan na rin dumadaan. Maaga pa nga ang pasok ng mga bata guys na nagsisipagdaanan dito, nagtataka ako at ang lapit-lapit lang naman ng school. At ito nga po pala, napansin ko na nandito na rin pala ito yung mga magtatrabaho, nandiyan na sila guys para tanggalin yung mga bakal at linisin, yan yung kanilang nasemento kahapon. Nandiyan na nga si kuya na tignan nyo nga guys, parang ang hirap sa tingin ko lang ha, parang ang hirap tanggalin ang bakal dahil nga na semento na, nadikit na sa semento. At ito nga pag-akyat ko kanina, suot-suot na ng bulinggit. Ito yung nilalagay sa buhok guys, tignan nyo nga oh. Bagay na bagay sa kanya at ako'y hinila, papasok tong bahay, alam na kung anong gagawin. Siguro kung hindi lang ito magdedede, meron to siyang ipapagawa, ipapaabot sa akin. Or minsan kasi pagka hindi niya kayang pindutin yung remote yan guys, bibigyan niya lang sa akin ng remote at ako na ang magpipindot para sa kanya. Minsan kasi na-stop ang kanyang pinapanood. And after nga po, pumasok na nga po pala ako. Balik trabaho na naman. Ako po kasi umuwi ako pag lunch. Pagka alam ko na wala namang gagawin, wala mga meeting-meeting, umuwi ako guys para kumain at makapag idlip-idlip naman kahit papaano. And after nga po yan, nakita ko na naman ito, yung aming labasan dito guys. Medyo sumasama na naman ang panahon. Ako'y natatakot pagka ganyan. Mukhang babagsak na naman ang ulan. Mabuti na nga lang, simentado na yung ating dinadaanan at hindi na tayo madudulas pa uwi dun sa bahay.